lahat ng sektor ng government para matugunan ang mga question, reklamo ng mga mamamayan sa area. So sa tingin ko po ito ang pinaka magandang paraan bukod po sa napakarami pa na ginagawa ng Philippine National Police. Yun po ang masasabi. Okay, maraming salamat po. Another COP here, meron po. Sir. Magandang umaga po. Patay. Magandang umaga po. Salamat po. Una, gusto ko po simulan yung sabi na mahal na It's like for us to utilize or mobilize the citizenry. Kung titingnan po natin, yung mga community na organized na ito, mayroon na association, mayroon din po mga security guards, mga security forces, mga commercial, mga financial institutions. Ganoon din po yung mga private at saka government establishments. So, kung itong mga na-organize ng mga organization, i-utilize natin, maging bagay po ito para sa crime prevention. At hindi na po siguro sa crime prevention, pati pa sa crime suppression. At kung titingnan po natin, bawat station o sa PCPD pala dito sa Quezon City, may kanya-kanya mga peculiarities. Ganoon din po sa ibang bayan at sa ibang probinsya. Pero itong approach na ginawit niya ng aming analyst na pero applicable po ito dahil sa aking state na siguro sa Quezon City, so, ito po ay magawa natin lahat. Yung mga community willing din po na tutuloy. So, palagay ko malaki ang pagbabago na Ang ganda na sinabi mo eh. Kasi, totoo yan. Kung si Didi, yung ideas niya at yung approaches niya sa crime prevention ay maa-adapt nationwide. Eh, hindi na siya pwede na rin aabutin siya dito. Anyway, maraming salamat po sa inyo, sir. At sana nga maging uniform and collective ang system of approach. Maraming salamat po, sir. Ganda umaga po. Welcome kasama Emil Cario ng TTV4 at mga kasama pa sa ibang sa media. At si Art, ganda umaga po. Okay po, sir. Please go ahead. Sir, nabanggit nyo kanina yung pagsasama ng kapulisan at yung NECAP o NECAP. So, sa akin lang po, sa particular, sir, bilang station commander, para po sa akin, gawin lang natin ang trabaho natin bilang pulis. Trabaho ng pulis, dalawa lang, i-prevent ang crime, at kung hindi mo i-prevent ang crime, hindi tigaan, i-file ang kaso. So, pag ginawa po natin, ang trabaho natin, and then, at the same time, i-avoid natin ang sarili natin sa mga dubious activities. Iwasan po natin, kung kinakailan tumayo po tayo, papalit na po tayo sa sinabi ni District Director. Pabayaan na natin yung tao magbigay ng kanilang protection sa police. So, prevention of crime, avoid beginning dubious activities, it's up to the public to give their perception. Thank you for the Parang kilala ko yung sinasabi ko. Pero wala ka nang tinuturo. Mamaya malalaman natin yan. Pero na tayo dito, siguro kung wala na, traffic sector, magandang umaga po. Shooter, are you ready? Please go ahead, sir. Pakipahirap lang po yung mikropono namin. Magandang umaga po ulit. Sa traffic po, yung kung sinasabi niyo kanina na dapat na may symbiotic relationship ang community at police. Sa atin po, talagang nakikipag-coordinate po kami sa mga volunteers na organization. Kasi po sa amin sa traffic, ang bawat sector po kasi namin yun dahil po nagkaroon ng devolution, dinaload po sa mga regular station. Ang bawat sector po namin, talagang purely traffic accident investigation na lang po ang ginagawa dahil aanin na lang po ang cover sector namin. Ngayon, doon po sa mga special concern, kaya itong nabanggit nyo kanina,
meron pa naman po kami 17 tao na ginagamit galing naman po headquarters na nagpo-complement po sa mga tao natin sa TPOS. Sa amin po, ang paggamit ng volunteer kailangan talaga kasi yung po, halimbawa po yung isang sektor namin, ang katumbas yung po istasyon ay 3 po. Kaya ito ng pagkaan, dadalawa lang po ang tao sa sektor namin. Ngayon po, napag ito po yun kay hindi namin ng bago natin dito. At sisikapin naman daw po na dagdagan po yung pesa namin. Okay. Alam mo, kahit po konti kayo, marami ang nabibignas yung mabilis na pag-responde ng traffic sector naman. Dahil po yun sa mga volunteer po. Pero kahapon, yung pagbagsak ng isang dump truck sa Mindanao Avenue, nagtakbuhan pa yung barangay. Yung mga barangay gipos, okay. Naayos nila traffic. Pagdating ng mga nakaberte, nagka-late traffic. Tinitingnan nila kung maganda sa sakyan, yung pinakadadaan muna nila pagka ordinaryo, higit. But you have to do a good job kasi marami namang information na at ako, nag-witness ko mismo, magandang operational system ninyo, no? Congratulations. Kaya na, pagka kayo masyadong umaasa sa tipos ng City Hall. Yes, sir. Alam mo ba kung magkano hinikita ng mga tipos ng City Hall sa Visayas, sabi nila? Pag bumaba ng 3,000 na collection sa buong Magapon, galit sila. Siguro sir, Hindi na ko si Elmo, pero siguro niya sir, hindi rin ito sa cellphone number ko pagka may marunong po sir. Ang bilin ko siya sa amin sir, ang hindi namin. Kahit sinong tamaan dyan, sabi niya, okay rin yan. Ito sila, hindi mabuwag-buwas. 5 taon na sila dyan. Sige sir, FYI lang yan, FYI lang yan. Kunin ko sir yung namay siya sa Yung mga truck yan, basta may dumang truck. May kaso, kahit walang kaso. Smiling against the officer. Yun ang mga kaso nila nakasulat. Smiling against an officer. Pinatatawanan daw yung opisyal na humuli. Sige sir, may mga special concern na sir. Yes sir. Pero itanggalin ko sa pag-sir na sinasabi ko. Yan, pagka 5,000, 3,000 lang kinita nila buong Magapon. Masama loob. Dahil hindi kasi ang patik ko nila sa mga patapita sa gabi. So, marami ng takbuhan, kalbit ko, kasabita. Okay? Okay. Maraming salamat po. Angka, congratulations! Since you took over, you are no longer #1 Carnatic City of the Philippines. Magandang umaga po. Chief Inspector Officer. Sir, magandang umaga po. Sir, yung programa na ginagawa natin ang Carnatic Office sa Susubilid, i-implement natin yung distribution power natin para yung mga nagtitinda ng mga surplus natin dyan, mag-isa na sasakyan, masisiguro natin na yung kanilang sources ay hindi dahil sa kapat. So, ito ay para masusukurin natin yung pagdami ng carnaver. Wala na sila. Mapabawasan yung pagbabat sa kanila ng mga kisa. Pinimbanawin kung ating pong nakaraan ng kadalawang rin na tayo. Continuous po yun. Weekly, makakala kami ng ulan dito taligan sa ating mga sopasa natin. Yun lang po, sir. Okay. Sa Banawe, madalas na sir? Sa Banawe? Sa area ng Banawe po, sir. Bumibisita ka. Gano'ng madalas sa Mixan? Dalawang hindi po, sir. Once a week. Okay, once a week. Kasi ganito sir, lalo na yung si nasamang area tayo, no? Banawe. Kasi sir, may sinamahan kami.